Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at talaga namang hindi bitin na weekly reading for July 7 hanggang July 13. So Gemini, nasa second week na tayo ng July. So ano ang kapalaran naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan? So sit back, relax, and enjoy our reading for today. Tulad po nakagawian, Gemini, this is a general reading. Kaya kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Gemini yun. Kaya relax ka lang. Use your intuition para makuha mo yung para sa'yo, yung talagang akmang-akmang messages na kaloob sa'yo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. Gemini, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later ha. Sa isip lang, huwag mong isasulat sa baba, sa isip lang at sasagutin natin yan at the end of our reading. Okay, kung meron kang special question, sagutin natin yan. Secret lang natin yung question mo and I'll try to answer that later. Okay po? So Gemini, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po ang tanging paraan para supportahan po ang ating channel. So thank you po for your support, for your love, and for not skipping the ads. Okay po. Gemini, thank you po. So, ano naghihintay sa inyo ngayon July 7 to 13? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Hierophant. Beautiful. May basbas ka daw this week. Congratulations. In the area of what you want, you have the Two of Wands. Yes, congratulations. Nakita ko maganda ito. Panimula. In the area of your what you need, you have the Five of Pentacles. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Swords. Yes. In the area of your near future, you have the Judgment card. Wow, beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Nine of Wands. Beautiful. In the area of your fortune, meron ka namang Eight of Swords. Interesting. In the area of your divine advice, meron ka namang Six of Pentacles. At ang outcome mo for the week, ano kaya ito Gemini? Pag-usapan natin later kung ano lalamanin ng yung possible outcome for the week para sa iyong kapalaran sa linggong ito. Sabay-sabay ito siyang bubuksan later on. So Gemini, bago tayong basahin in comprehensive way ang mga cards mo for the week, alamin muna natin kung anong yung lingering energy in your background. You have the Ace of Pentacles. Wow. This week, Gemini, very clear. Sabi ng spirit guides mo, there will be an opportunity for you to embrace or to have or to get this week. Ano, meron kang makukuha doon na magandang opportunity. Pera ito. I'm seeing someone paying you finally. Parang finally, eto na, darating na yung bagay na hinihintay mo. That's what I'm hearing. Yes, I'm hearing the word finally. Finally, heto na, nandito na. Sa wakas, parang ganyan. So the money is here. I'm seeing ito yung hinihintay mong, I don't know, parang may pinipalahan kang pera, papeles, na yung papeles na yun, kapag nag-gather mo lahat, makukuha mo na yung perang para sa yung seeing someone na parang may family money, na parang ito'y kailangan mo mabawi o kailangan mo na makuha this time, but eto na, makukompleto na yung papers, makukompleto na yung legalities and all, at makukuha mo na siya. For some of you, meron kayong nilalakad na bagong trabaho o pagkakakitaan na alam mong this time around, eto talaga yung magbibigay sa inyo ng bigger opportunity for the future. I'm seeing you, Gemini ha, na itong blessing na to, ito'y pauna lamang. Yes, pauna lamang ito kasi patungo ito sa your bigger goals. This is your key. Ito ang susi mo para maabot yung mga malalaki pang bagay. Kaya nakita ko na this is something na kailangan mo mag-grab o kailangan mo makuha this time. Para wag mo daw sayangin yung pagkakataon if an opportunity comes for you. Halimbawa, may mag-alok ng trabaho, may mag-alok ng negosyo or sideline. Wag mo agad hindian. Ang sabi ng spirit guides mo, you need to take into consideration kung ano yung may inaalok sa'yo o kung meron mang mga bagay na parang, why not itry ko kaya yun? Why not gawin ko to? Parang magkakaroon ka doon ng big idea this time. Okay, a big idea. At ito magbibigay sa'yo ng karampatang income for the week. Nakita ko yan. This is the start. This is the start lang to. Pauna lang mo to sa mga bagay na mas malaki mo pa makukuha this time. Ano? Some of you, naramdaman ko yung alinlangan or kaba because this is something bigger than you expected, or ito yung mga bagay na hindi mo pa nakukuha before or hindi mo pa siya nahawakan dati. So ngayon parang may alinlangan, may takot, may kaba, may added pressure. Yan, may added pressure sa likuran mo kung paano mo makikip itong blessing na ito at magagamit mo siya in long-term goal. Ano? Nakita ko na parang you're trying your best thinking kung paano mo mapapalago o paano mo magagamit itong malaking blessing na to o malaking opportunity sa buhay mo in bigger and better ways. Ano? Pero wag kang mag-alala, nakita ko dito na it's gonna be a wonderful reading.
at magagamit mo to tremendously sa buhay mo for the week. And also, sa kabuuan ng buwan ito at palagpas pa. So, congratulations. So, yan ang paunang mensahe sa'yo na yung spirit guides in your background. Something is nurturing for you. Kapirahan, blessing, opportunity na makakamit mo sa linggong ito na magagamit mo palagpas hanggang sa next month. Okay? So, pag-usapan natin, Gemini, yung full spread. But first, ilan muna ang yung major arcana. You only have two major arcana. You have the Hierophant and the Judgment card. Okay, Gemini, dito sabi ng spirits mo, you have to get out of the box. You have to get out of something traditional sa buhay mo. Meron siguro sa inyo na parang nakakulong o kaya nalilimitahan yung gagawin mo kaya hindi ka makahabol o hindi mo makuha o hindi mo mapuntahan yung mga bagay na dapat mong mapuntahan, especially here with the blessings here. Parang sabi ng spirit guides, in order for you to grow, kailangan mo doon kumawala doon sa mga nakasanayan. Some of you parang nagiging sunod-sunuran o kaya parang ibang tao nagde-decide para sa'yo. Kaya ngayon parang sabi ng spirit guides mo, kailangan mo daw magising eh. Kailangan mo daw baguhin tong gantong sistema. Very, very traditional eh. Parang I don't know why. I'm hearing parang for a very long time, sumusunod ka lang sa gusto ng parents mo o sumusunod sa gusto ng lover mo, ng partner mo o kaya sa trabaho mo. Parang you feel like there's no freedom o parang pakiramdam mo hindi ka na nag-grow, hindi ka na lumalago kasi naka-confine ka doon sa maliit na sistema o maliit na relasyon o ugnayan na parang feeling mo nasasakal ka and you just want to get out of this kasi parang sabi mo it's not working for you anymore and you feel like you need to grow, you need something else kaya siguro talagang darating itong blessing na ito for you to give you the chance na makabuhay na on your own. Tignan mo tong sa Judgment card, nakapaloob sila sa loob ng parang kabaon to coffin. Pero in reality, this is just their old ways or old life. At ngayon, kumawala sila doon sa kanilang mga kahon at nagising nga sila at nakatingala sila sa langit. Parang ina-accept na nila yung kapalaran talaga nila na dapat sa kanila. So ngayon, parang sabi talaga ng spirit guides mo, Gemini, get out of your old ways and magising ka doon para kaharapin tong bagong blessing because a new blessing deserves new outcome. So make sure na yung gagamitin mong sistema, gagamitin mong plano, mga gagamitin mong paraan ay makabago at hindi napapaloob sa dati para hindi mangyari ulit yung nangyari before. So if you want a different outcome, you should make sure na you're trying to do a different ways also. Okay? So new blessing na kailangan ng mga makabagong paraan. So Gemini, that is the two messages from your two major arcana sa buhay mo this week. Okay, so pag-usapan natin in full detail mode ang komprehensibo at hindi bitin na pagbabasa sa iyong mga cards for the week. At the center, you have the Hierophant here telling you na yes, kailangan mo talagang kumawala sa nakaraan, kumawala sa nakasanayan. Nakita ko kasi dito, Gemini, parang ikaw din mismo, sawa ka na doon sa paulit-ulit, sawa ka na doon sa parang bakit ganito yung nangyayari, na-realize mo na yung nakaraang sistema o yung nakaraang ginagawa, unang pinapatunguhan o kaya ganun at ganun pa rin ang nangyayari. So parang sabi mo, I want a new blessing, I want a new opportunity, I need it now. You want to parang i-elevate naman yung buhay nyo o gusto mo na mag-elevate yung trabaho mo, mag-level up. Kaya ngayon nakita ko na you're trying to learn something new, no? Parang sa inyo may nag-undergo ng seminar, may nag-undergo ng workshop o kaya ng nag-TESDA or yung parang mga masyadong libre o mapaparaan na mga tools or settings na binubutingting mo this time o inaalam mo, binabasa mo, seeing you trying to learn more. May mga tutorial din sa YouTube kung medyo kapos ka sa kaperahan this time at gusto mo ng elevation when it comes to your knowledge. Ngayon nakita ko na may mga YouTube tutorials na pwede mong basahin sa Google, maaari ka rin matuto dyan and doon tatalas ang iyong mga kakayanan o ang iyong memorya o kaya ang iyong mga additional knowledge na kailangan mo makuha this time. Nakita ko dito, Gemini, na yes, kailangan mo talagang mag-isip ng makabago. Very, very prominent yung mensahe na yan sa'yo ng spirit guides mo na, huy, kailangan na ng bagong approach, kailangan ng bagong detalye, kailangan ng bagong arrive, bagong diskarte, no? Because the old ways are not working anymore. And with the Hierophant here, siya talaga yung very, very traditional card ito eh. Very traditional card. Pero dahil kailangan mo doon talaga magising, nakaka-apekto kasi yung energy sa'yo ng Judgment card na yes, you need something more. Kailangan mo doon magising na para, okay, ngayon naintindihan ko na kaya pala hindi gumagana because yung sistema pala hindi na gumagana talaga. Dahil you need to keep up with the times, Gemini. Kailangan mo din sumunod sa makabago, sa napapanahon, at saka so kung ano yung talagang umaandar sa panahon ngayon. Okay? So sabi ng spirit guides mo, you really need to also ask guidance daw. If you need a teacher, mentor, o mga supervisor, or anyone na maalam doon sa iyong
industriya na ginagalawan mo ngayon, o kaya yung merong expertise o may kinalaman sa question mo this time o sa problem mo this time, makakatulong daw yung taon na yan sa'yo. So ngayon, huwag ka daw mahiyang humingi ng tulong, huwag ka daw mahiya magtanong, especially kung meron ka mga bagay na dapat mong malaman o malinawan in order for you na mapakinabangan mo ng malaking malaki itong blessing na ito. Okay? Huwag ka daw magsayang ng oras at huwag ka daw mahiya. Okay? Kung kailangang magtanong, kung kailangang sabihin sa tao na, ay, hindi ko to alam masyado, pasensya ka na. Pwede mo sabihin yon at huwag ka mahiya. Kasi ang ending nito, malaking blessing eh. So, kapag mas marami kang alam, kapag mas alam mo yung totality o yung kabuuan ng ginagawa mo, mas makaisip ka ng paraan na makabago, okay? The Hierophant, i-clarify natin. Alam mo, sabi ng spirit guides mo, maging committed ka rin daw dito because Hierophant is all about commitment. So, magkakaroon ka doon ng paninindigan about this blessing ha. Kung kailangan mag-aral, kung kailangan magtanong, kung kailangan magpagod, magbusisi, gawin mo daw para mapakinabangan mo its great advantage itong Ace of Pentacles na ito sa buhay mo. Napakaganda, kaya don't waste the opportunity, okay? So, the Hierophant is being clarified by the High Priestess. Yes, you have the enormous talent daw with the High Priestess here. Sabi ng spirit guides mo, sky's the limit. Ibig sabihin, malawak, mayabong, walang limitasyon ang kakayanan mo para panghawakan ito. Kaya sabi ng spirit guides mo, gamitin mo daw ang iyong intuition para magawa mo yung mga bagay na I know may pressure sa'yo. I know na parang paano ko to magagawa, nahatakot ako, hindi ako sure. Panghawakan mo lang doon yung intuition mo. Kung ano yung tawag ang damdamin mo na tamang gawin, that is the right decision. Okay? Pakinggan mo to, Gemini. Kung ano man ang magiging decision mo about this getting out of the comfort zone or going outside of tradition at gagawa ka ng sarili mong decision about something, pagkatiwalaan mo daw ang sarili mo. Kung ano ang decision mo, yun ang tama. Okay? Just go within you. Kailangan hanapin mo muna ito sa sarili mo. Huwag basta-basta magde-decide, okay? Kailangan pagtimbangin mo muna, mag-meditate ka, and ask yourself, is this the right decision? Is this what I want? Kung ano talagang tawag ang damdamin, yun ang gawin mo, okay? Napakaganda. The sky is the limit. You can do this, commit, and you will have it, okay? In the area of what you want, you have the Two of Wands here. Yes, ngayon nakapamili ka na. Meron kang bagay na pinag-iisipan, dalawa o tatlo, na parang pinag-iisipan mo, ito ba yung tamang direksyon, ito ba yung tamang gawin. Pero ang mahalaga this time, Gemini, natutuwa ako for you kasi meron kang plano. At malinaw yung plano mo na parang sabi mo this time around, kailangan ko nang mag-step out of your comfort zone, to step out of something na nakasanayan mo. This is a card of taking risk ha, Gemini, itong Two of Wands, para ikaw mismo nakikita mo yung oportunidad at saka nakikita mo yung kahalagahan na ay kailangan ko palang magbago, kailangan ko palang isipin yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa before. Yun ang solusyon sa problema mo this time. At nakita ko na you will get the opportunity, you will get the blessing kapag humakbang ka. Sabi ng spirit guides mo, wag mo daw laging iisipin na hindi ka handa, na hindi ka prepared, na hindi ka pa ready. I'm saying here na nakapag-prepared ka na, nakapagplano ka na for a very long time. Sabi ng spirit guides mo, ihakbang mo na ang paa mo. Okay? Hindi mo daw malalaman kung ready ka na kung hindi ka hahakbang. Kasi in over preparation, sa sobrang paghahanda, naiisip mo lalo yung mga kaba, yung mga takot, yung mga possible na maaaring mangyaring masama. Kaya hindi ka na nakakahakbang. Pero once na makapag-step forward ka na, doon mo mararamdaman kung ready ka na ba talaga o hindi. Doon mo matatansya na parang, okay, kaya ko pala to. Initial step, nagawa ko agad. So, I'm ready for this. I'm ready to do this. So, ngayon, ihakbang ang paa. For some of you, nakita ko sa inyo, someone will travel. Meron sa inyo na parang aalis or talagang hahanapin ng kapalaran sa ibang lugar o sa ibang trabaho, sa ibang industriya. And I'm seeing you having a good fortune sa paghakbang mo na yan. So congratulations. Two of Wands, i-clarify natin. Nakita ko rin dito, Gemini, na parang matagal mo itong pinag-isipan, ano? Matagal mo itong pinag-munimunihan kung gagawin mo na ba o hindi. Some of you are trying to really, really cultivate the power na parang, kaya ko ba talaga to? Ito ba talaga yung para sa akin? Pero nakita ko, naramdaman mo na I have no choice. That's what I'm hearing. I have no choice but to do this because you know na ito yung magdadala sa iyo ng blessing. Kaya kailangan mo siyang ilaban, ano? The Two of Wands, being clarified yun na Nine of Swords. Yes, may alinlangan, may takot, may kaba, may duda. Pero alam ko, tawag sa damdamin mo na kailangan mo siyang gawin. Kaya siguro talaga may mga worries ka, may mga fear ka here, tinan mo, sobra-sobra yung takot mo, sobra-sobra yung kaba mo, yung alinlangan mo, yung problema mo. Some of you, parang may mga deadline na, may mga due date na kailangan bayaran, may mga hinuhulugan, kaya ikaw para sabi mo, paano ako kukuha ng ganito, saan ko kukunin yung pambayad dyan, o pangtustos dyan, sobra-sobra yung problema mo. Pero sabi ng spirit guides mo, kapag humakbang ka, sa paghakbang mo na ito, sa iyong
patungo sa mga bagong teritoryo, uncharted waters, new territories, new places, new endeavor, mga bagay na unfamiliar sa'yo pero nilaban mo, you took the risk. Nakita ko sabi spirit guides mo, ibaba mo yung takot mo. Huwag ka masyadong mag-worry. I'm seeing the blessings coming for you. So huwag ka na mag-alala. Sabi ng spirit guides mo, worth it daw to. Worth it daw tong ilalaban mo. Worth it daw tong isusugal mo sa buhay. At makukuha mo yung magandang resulta dyan. So congratulations, Gemini. Kaya relax ka na. Huwag ka na matakot. Huwag ka na mangamba. It will be yours. Okay? In the area of what you need, you have the Five of Pentacles here. Yes, I know this time around baka nasa transition ka pa, natatakot ka, o kaya hirap na hirap ka, wala kasing pambayad sa ganito o pambili ng ganyan. And some of you, parang may sakit pa. So I'm hearing meron kang inaalalang someone in your family. Pwedeng ikaw or family member na may sakit, may dinadamdam, at ikaw parang ikaw ang naatasan o ikaw lang ang may kakayanan na gumawa ng paraan para makalagpas dito, para makabangon kayo sa struggle niyo. Alam mo, Gemini, sabi ng spirit guides mo, you really need to push this because nakita ko 5 plus 1 pentacle is 6. 6 of Pentacles is receiving. Okay? So meron ka daw matatanggap ngayon na blessing pagkatapos ng iyong paghihirap sa bagay na ito. I'm hearing unti-unti ka daw bumabangon. Kaya ilaban mo to, ha. Ilaban mo kung ano man tong plano mo, no? Kung ano man tong plano mo, kung ano man tong gagawin mo. Sabi ni spirit guides mo, huwag mo daw pag-focusan yung negativity. Huwag ka daw mag-focus sa mga weaknesses mo. Halimbawa, pupunta ka sa abroad, wala akong ganito, wala akong ganyan, nahinayang ako, hindi ako nakapag-aral, tapos konti lang alam ko. Huwag ka daw mag-focus sa hindi mo alam. Huwag ka daw mag-focus sa negativity mo o sa weaknesses mo. Lagi mong gamitin ang iyong strength. Yan ang power ni Five of Pentacles. Use your strength in your advantage. Saan ka magaling, saan ka mabuti, saan ka malakas, yun ang gamitin mo para kayanin yung mga problema, para malagpasan mo to, at makuha mo na yung mga bagay na dapat mong ma-receive this time. Okay? Five of Pentacles, i-clarify natin ito. Nakita ko na, sabi ng spirit guides mo, para ikaw lang din daw makakabangon sa sarili mo. Nakita ko na yung diskarte mo daw ang mag-aahon sa iyo sa hirap. Yung diskarte mo daw ang magbibigay sa iyo ng kalakasan to fight more. Kasi nakita ko sa inyo, sukong-suko ka na eh. Nakita ko yung parang nawawalan ka na ng pag-asa lahat ng ginawa mo, pero ngayon talaga may blessing, may parating sa iyo magandang balita eh. New opportunity, kaya huwag mo ito sayangin. Huwag mong hayaan na maka-apekto sa iyo yung nakaraan mo at yung mga pinagdaanan mong painful, okay? The Five of Pentacles being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, ready ka na. You are set off. Sabi ng spirit guides mo, ano man na mangyari, pagplanuhan mo and then step forward. Huwag mo laging, ang sabi ng spirit guides mo, huwag ka daw laging hihinto. Huwag kang hihinto kapag nakaramdam ka ng pagod. Pag nakaramdam ka ng roadblocks, pag nakaramdam ka ng problema o kaya ng alinlangan o kaya nakaramdam ka na parang, ay, paano to, wala na, may problema na naman. Huwag mo daw uupuan yung problema. Parang kailangan lagi diretso. Huwag kang magtatagal doon. Huwag kang mag-i-stay sa problema at huwag kang mananatiling nakalugmok. Kailangan use your advantage, use your asset. Kung saan ka magaling, saan ka malakas, gamitin mo daw yun at magplano kang mabuti. Tapos diretso, forward. Nakita ko rito, Gemini, yung parang quick movement. Tingnan mo siya, pareho sila naglalakad. Tatlong ito. Pareho sila naglalakad pa abante. Ibig sabihin, wag mo daw upuan, wag ka magstay doon sa struggle. Continue moving forward, using your experiences, using your power, at talaga namang nakita ko na makakaabante ka kaagad, makakalagpas ka kaagad dyan sa kinakalugmukan mo today. Okay? Continue moving. Andar-andar tayo at wag kang nakita ko huwag ka malulugmok. Kailangan dire-diretso, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Swords. Ito ang naka-apekto dito. Kaya talagang this time around, ilalaban mo na talaga tong bagong blessing mo. Nakita ko na may basbas ka naman this time, Gemini. Congratulations. Binabasbasan ka ng yung spirit guides, the universe ni God. Kaya ilaban mo yung trabaho mo, yung endeavor mo, tong blessing na to na nakuha mo this time. Huwag mo tong i-take for granted, huwag mo sasayangin. Be committed dito. Magkaroon ka ng malakas na commitment para magamit mo siya. Kasi tinan mo ng piranggalingan mo, Gemini. Ten of Swords. Talagang rurok ng pagkalugmok, rurok ng problema, rurok ng kawalan ng pera, o kaya rurok ng pagkadismaya o galit, o kaya parang naloko kayo o na pinabayaan ka ng someone in your life eh. Kaya ngayon parang dapang-dapa ka this time, Gemini. Nakita ko na from struggle to power, from struggle to abundance, from struggle to blessing, no? Kaya naman sabi talaga ng spirit guides mo, Gemini, huwag mong pagdudahan ang sarili mo. You have enormous skills and talent and opportunity. The sky is the limit. So make sure na pakinggan mo ang iyong intuition. Kaya mo yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Stay committed. Maging committed ka sa trabaho mo, sa gagawin mo, sa blessing na ito. May basbas ka naman ni God, kaya huwag ka matakot. And ang magiging
parang sabi, ang magiging sekreto mo at ang magiging bala mo this time, Gemini, para baguhin talaga ang buhay mo for the better is to find out talagang makabagong paraan sa atake mo, sa ginagawa mo para magkaroon ng beautiful result, okay? Para hindi ka na bumalik dito sa status na ito na talagang dapang-dapa, walang-wala, at hirap na hirap. Okay? Para hindi ka bumalik dyan, kailangan mo talagang bumangon, pilitin ang sarili na ilaban kahit nahihirapan o kahit na hindi ka pa nakapag-move on sa past endeavor, kailangan mo talagang simulan at kailangan mo ihakbang ang paa mo. Okay? The Ten of Swords rather is being clarified by the Four of Swords. Yes, ngayon panahon na para ipahinga mo ang puso mo, panahon na para magkaroon ka ng kalakasan na bumangot uli. Pero wala na yung bigat ng dibdib. Nararamdaman ko yung paggaan dito with the Four of Swords. Sabi ng Spirit Guides po, ngayon okay na. Ngayon makakapag-relax ka na daw, sabi ng Spirit Guides mo. There is an answered prayer coming in. Okay? Siguro itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, meron kang minanifest, meron kang dinasal. Gemini, parating na this time, yung dinasal mo, makakabangon ka na. I'm hearing sa sobrang pagkalugmok mo at sa sobrang sincere ng prayer mo, napakinggan ang dasal mo. So congratulations. A sincere prayer is being granted at makakabangon ka na sa iyong pagkalugmok this time. Congratulations. In the area of your near future, ito ka naman, Judgment card. Yes, gising na gising ka na. Nakita ko yan. You're very, very awakened this time. Especially when it comes sa mga bagay na akala mo before okay sa'yo, pero yun pala hindi. Akala mo yung trabaho na yun, pangarap na yun, yun para sa'yo. Yun pala, na-realize mo, hindi pa rin para sa akin. I need to embrace something better, something beautiful, bigger than before. Nakita ko na parang ngayon nagising ka na sa mga bagay din na mali mong ginagawa. Halimbawa, may mga routine ka pala, o kaya may mga bisyo-bisyo ka, o may mga habits ka na humahadlang sa pagtupad ng mga gusto mo, para na-realize mo, kailangan ko palang baguhin ang sarili ko, kailangan ko palang baguhin yung routine ko, yung pang-araw-araw ko, even your mindset, baka mamaya puro nega pala laman ng isip mo. Ngayon para sabi mo, kailangan ko palang baguhin yun, kailangan ko palang maging positive, maging optimistic sa buhay ko para makuha ko yung mga bagay na para sa akin. Sa iba sa inyo, nakita ko na parang humingi ka ng sign kay universe, kay God, sa yung spirit guides. Parang meron kang sign daw this time na matutupad. Some of you need to watch out for some vivid dreams, mga napanaginipan mo, o kaya angel numbers, or naapektuhan ka sa isang quote, sa isang message na nabasa mo Facebook or online, na yun ang garantiya sa iyo na sign na binibigay sa iyo ng iyong spirit guides this time. Ngayon talaga magigising ka na sa isang katotohanan about something or someone, at kailangan, Gemini, kaakibat ng pagkagising sa truth, kailangan mo actionan, okay? Hindi pwedeng nalaman mo lang katotohanan, halimbawa sa iyong katrabaho, tapos hindi mo actionan. Halimbawa, yung katrabaho mo, halimbawa lang ito example lang. Yung katrabaho mo, nalaman mo, chinichismis ka pala niya. So, ano action mo? Mag-share ka pa rin ba sa kanya ng mga bagay tungkol sa sarili mo, o iiwasan mo na siya? So, make sure, kung magigising ka sa isang katotohanan, actionan mo para maputol yung mga maling nangyayari sa paligid mo, at para maitama mo yung life mo, maitama mo yung pang-araw-araw mo, okay? The Judgment cards be clarified by the Chariot card. Yes, once na magising ka na, eto ka na, Chariot ka na, dire-diretso na daw. Wala na daw makakapigil do sa plano mo, at wala na makakapigil do sa pagpasok ng good energy in your life once talagang actionan mo ang isang bagay o sitwasyon o pagkakataon na magigising ka this week. Okay? Actionan mo to, actionan mo in the near future pala, in the near future. Nakita ko na once magising ka, dire-diretso na ang lahat. Kaya naman, be vigilant, face the truth, know the truth para makaabante ka sa lahat sa buhay mo. Halimbawa, kung halimbawa tong negosyo mong to, meron ka palang maling in-incorporate dyan, kaya pala hindi kumikita-kita. So, kailangan magising ka sa katotohanan na this strategy is not working, kailangan baguhin, kailangan aksyonan para yun, magdire-diretso na ang kita. Okay? Napakagandang in the near future mo yan. Napakalinaw for you. In the area of your challenge for the week, Gemini, you have the Nine of Wands. Nine of Wands, don't give up. Meron sa inyo pasukuna, especially here, ang dami mong talagang pagkabagsak o pagkalugmok with the Ten of Swords. Meron ka pang Nine of Swords here na parang talagang sobrang problemado mo, and then you have the Five of Pentacles sa parang feeling mo you're on your own, walang tumutulong sa'yo, very struggling ka this time, gumagapang ka pa nga, at parang feeling mo wala kang mahanapan na solusyon. Pero ngayon, sabi ng spirits mo, ramdam daw niya Ramdam daw niya na nasa verge ka na nasa brink ka na of quitting Parang pasuko ka na parang ayaw mo na ituloy, ayaw mo nang gawin, ayaw mo nang subukan. Napapasok ka na kasi parang pasong-paso ka na sa mga naranasan mo, sa mga na-experience mo. Pero sabi ng spirit guides mo, sayang kasi yung opportunity na to bagong simula. Ito na yung magbabago sa buhay mo, kaya don't give up. Last chance pa, gawin mo pa isa pang pagkakataon, huwag ka sumuko, okay? You have 9-9 here.
Nine of Swords and Nine of Wands telling you, 9-9 is all about releasing. Okay, i-release mo yung control, i-release mo yung pagpuwersa sa isang bagay. Also, release the fear, release the worry, release overthinking. Huwag mo maliitin ang sarili mo and just push. I-continue nga pa to, huwag mo sukuan, okay? Ito ang challenge sa'yo sa linggong ito, baka sumuko ka daw. Kaya sabi ng spirit guides mo, wag. Ito ang iyong obstacle this time is to completely having hope. Tinetest ka lang ni universe, tinetest ka lang this time, kaya wag mo sukuan ang bagay na gusto mo, wag mo sukuan yung opportunity na naghihintay sa'yo, ilaban mo yan, okay? The Nine of Swords, Nine of Wands rather, is being clarified by the Hermit card. Yes, it's all about you. Feeling mo talaga hindi mo na kaya, feeling mo talaga na parang malungkot ka, mag-iisa ka, hindi mo mahanap kung ito ba talaga sa'yo, kina-question mo na ang sarili mo, kina-question mo na yung path, kina-question mo na siguro ang God, kung bakit hindi binibigay sa'yo yung pinagdasal mo, and also I'm feeling na unti-unti na nauupos yung hope in you, no? Nababawasan na yung tiwala and also yung pananalig sa kakayanan mo at pananalig sa mga bagay na gusto mo. You're losing yourself at this time, Gemini. Sabi ng spirits mo, wag, kumapit ka pa. Alamin mo yung mga bagay na talagang magbibigay sa iyo ng saysay this time. Yung purpose, kung para kanina mo ginagawa itong pinagsumikapan mo, para saan? Para sa future, para sa pamilya, para makaipon, para makapag-retire, para makabili ng bahay. Isipin mo daw lagi kung para saan. Kapag alam mo yung purpose mo kung bakit mo pinagsumikapan yung isang bagay, hindi ka daw mag-quit. Okay? Now, Gemini, maupo ka, pumikit ka, think of the things kung para saan yung pinagsumikapan mo, para saan yung nilalaban mo, para saan yung kahit pagod na pagod ka na ayaw mo sukuan. Kapag naisip mo yun at nalaman mo, hindi ka susuko, okay? Don't quit, okay? In the area of your fortune, ito maganda, you have the Eight of Swords. Eight of Swords, sinasabi niya dito na hindi ka na stuck, okay? Napakaganda. Nasa area siya ng fortune mo, ibig sabihin, makakahanap ka na ng paraan, makakahanap ka na daw ng options or way na effective, at lalakas daw ang loob mo this time. Nakita ko na makakawala ka na dun sa parang stuck mindset o parang feeling mo wala ng way out, wala ng solution, wala ng paraan. Pero this time around, makakawala ka na dyan. This is a moment for you to set free, to be bold, and also para magkaroon ka ng malawak na pag-iisip para makuha yung tamang solusyon, tamang sagot sa mga bagay na parang akala mo dati hindi ka makagalaw o walang way out. Parang sakal ka o parang wala kang freedom to do, no? Ngayon parang ready ka na. Magkakaroon ka doon ng lakas loob na piliin ang isang option or other options o ibang paraan para makawala ka dito. Very, very freeing for you. The solution is here. Kaya huwag ka naman problema siguro ngayon. Natatakot ka, ano kaya solution dito? Makabayad kaya ako doon? Magiging okay kaya ang lahat? Ngayon nakita ko na yes, makakawala ka sa isang problema, makakahanap ka ng solusyon at magiging masaya ka kasi pagtagumpayan mo yan. Especially in the area of fortune. Congratulations. The Eight of Swords being clarified by the Hangman. Yes, makakahanap ka talaga ng solusyon. Hindi ka na stuck. Tingnan mo itong dalawang card na to. The Eight of Swords and the Hangman. Pareho silang parang stuck. Pareho silang delay. No? Pero dahil lang sa area siya ng fortune, nakahanap ka doon ng paraan. Tingnan mo yung ulo niya, lumiliwanag. Ibig sabihin, makakahanap ka doon ng solusyon na parang pambihirang idea, pambihirang solusyon, pambihirang paraan para makawala ka sa bagay na parang nakakulong ka this time o hindi ka makagalaw, parang feeling mo stuck ka dyan. Ngayon, wala lang delay, magdire-diretso na yung bagay na ginagawa mo at patungo ka talaga sa blessing mo. So congratulations. Enlightenment, parang magkakaroon ka ng light bulb moment na parang, aha, maisip yung paraan, makakawala ka na dito. So congratulations. Napaka mapagpalaya and also very madiskarteng week para sa iyo to, Gemini, okay? In the area of your divine advice, you have the Six of Pentacles. Yes, ngayon Gemini, sabi ng spirit guides mo, ilaan mo daw ang energy mo, time mo, money mo, pagkakataon mo, oras mo, pawis mo sa mga bagay doon na kapakipakinabang. Okay? Hindi lahat ng tao dapat deserve na makuha yung pera mo. Deserve na bigyan mo ng atensyon, bigyan mo ng panahon, bigyan mo ng pagkakataon. Because yung iba dyan, distraction lamang. Para daw makapag-focus ka sa blessing mo, para makapag-focus ka sa mga bagay na dapat mong matutunan, dapat mong mapalago, dapat mong mabigyan ng commitment, kailangan daw isipin mo mabuti kung sino yung karapat dapat lang na bigyan mo ng oras, atensyon, panahon, pagod mo. Not everyone deserves you. Because merong iba dyan, tinitake for granted ka, merong iba dyan na ginagamit ka lang, o kaya merong iba dyan na parang masyadong nakadepende sa'yo. Kaya ngayon, isipin mo mabuti sino ang deserving bigyan ko nito para hindi naman maupos ikaw. Hindi ka naman selfish at hindi ka rin naman kuripot. Kaya nga lang, kailangan mo isipin sino yung karapat dapat para patuloy pa rin umikot sa'yo yung mga bagay na balanse lang. Kasi kung binibigay mo lahat, paano ka? At kung binibigay mo sa mga walang hindi deserving, paano naman yung deserving? Wala ka naman ibibigay sa kanila kasi naubos mo na sa hindi deserving. Pwede rin to sa mga habits mo, sa mga bisyo mo, sa mga sugal-sugal, huwag ka magsusugal, okay? O kaya sa mga bagay na pinaglalaanan mo na hindi pala ganun kahalaga. So now, just focus on what
deserves your energy, your time, your money, your love, at doon ka magbigay ng kalakasan, pagod at energy. Talagang kapaki-pakinabang for you. Kasi aanihin mo yan eh. Aanihin mo in the near future. So make sure na yung pinaglalaanan mo ng effort ay kapaki-pakinabang at talagang may value. Okay? The Six of Pentacles is being clarified by the Devil card. Yes, like I've said kanina, may mga tao talagang lumalapit sa'yo at parang inuupos ka o dire-drain ka from your natural energy. Pwede rin dire-drain ka of your money or your effort or time o peace of mind. Ito yung mga tao talagang nandyan para gamitin ka lang o nandyan sila. Mapapansin mo to, yung mga taong nalapit lang sa'yo kapag meron ka. Pero kapag wala ka, hindi mo sila mahagilap. So make sure na iwasan mo sila para maparatili mo yung pagbabalik at paglabas-pasok ng good energy of money, good energy of swerte and positivity. Make sure na kilalanin mo do yung mga tao, sitwasyon, bagay na nag-drain sa'yo at hindi nagkikip sa'yo ng balanse ng buhay mo. Sila ang dahilan kung bakit hindi balanse ang buhay, kung bakit lagi ka ng problema, na-stress, nawawala, nauubusan. So make sure putulin yan. Magkaroon ka ng lakas sa loob at pahalagahan mo yung mga bagay talagang super valuable sa'yo. Okay? Ang outcome mo later pag-usapan natin. But first, bigyan mo na kita ng additional messages from a divine na makakatulong sa'yo para daanan at lagpasan ng linggong ito. You have Owl, good advice from a wise person. Pakinggan mo daw yung advice sa'yo at payo sa'yo ng taong makakatulong sa'yo this time. Okay? You have Older Woman. Baka ito yung nakatatandang babae na makakatulong sa'yo this time. Magbigay sa'yo ng payo, a valuable lesson, or kaya talagang helping hand this week. Okay? Another message, you have a broken wishbone, wish will not be granted because ang dami pang mga negang dapat ayusin. Kapag naayos mo na itong lahat ng to, saka to mag-grant. Okay, Gemini? Another message, you have fair man, lalaki daw na mistiso or puti ang buhok. Baka maaring makatulong yan sa iyo para maayos yung mga dapat ayusin. Okay? Another message, you have pin, new job and career. Ito yun. Yung opportunity, magkakaroon ka ng new job or bagong career o bagong pera, pagkakaabalahan mo this time, magbibigay sa iyo ng valuable, bountiful blessing. So, karirin mo na yan. Wag mo hindian, wag mong sukuan, and also, don't take that for granted. Harapin mo yung bagong blessing, bagong job na maghihintay sa iyo this week, okay? You also have Unicorn, use your intuition to make beneficial changes. Yes, like I've said here, in the, nasa yung ito High Priestess, talagang intuition mo ay magdadala sa iyo sa iyong peace this week, sa safety this week. Kung ano man ang desisyon mo, yun ang tamang desisyon, okay? Another message, you have Bow. You are highly thought of. Yes, may mga tao sa paligid mo na mataas ang tingin sa'yo, mataas ang respeto sa'yo, kinikilala ka as someone higher or someone na talagang mabuting tao o kaya merong pinag-aralan o kaya merong something within you that is so good na kinikilala nila. Another message, you have Cain. Pay attention to your health. Oh, kalusugan mo daw, Gemini. Especially here, ang dami mo mga stress, worry, anxiety, mga pagkalugmok, pagkabagsak, yung stress level mo, yung worry levels, masyado nakaka-apekto sa kalusugan mo. Kaya pay attention daw sa iyong kalusugan. Okay? Vase, secret admirer, para sa iba dyan, Gemini, na naghahanap ng confirmation about love. Ayan ang confirmation, meron ka daw secret admirer. Another message, you have Wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Meron daw isang taon humaharang sa iyo at saka sa kaibigan mo o kaya sa mga pangarap mo. So make sure na iwasan ang mga yan. O kaya ikaw magkaroon ka ng kalakasan this time to really fight back and continue pushing. Don't give up on the things that you want. Okay? Dire-diretso lang. Huwag mo hayaang pigilan ka ng mga tao sa paligid mo na abutin yung mga gusto mo. Okay? Bigyan pa kita ng isang message for the whole week para makapag-focus ka and also malagpasan ng mga problema this time. You have surrender. Surrender the control. Surrender the perfectionism. Surrender mo rin yung pagpuwersa sa mga bagay-bagay na gusto mo makamit yung mga bagay based on your dreams or based on your plans. Kailangan just go with the flow. Surrender controlling things and let things happen. What's yours is yours. Okay? So wag mong isipin na kapag hindi mo to ginawa to, baka mawala, baka maano. No. Just let it all go. Let it flow. Hayaan mo lang gawin ang mangyayari. Surrender, perfectionism. Hayaan mo lang maganap ang dapat maganap and good things will come to you dahil pinaghirapan mo naman siya. So make sure just let things flow. Okay, let things flow. Ang outcome mo pag-usapan natin, but first, ihanda mo na yung isang tanong, Gemini. Haya, sasagutin ko yan after our reading. So, isang tanong mo, prepare that. Okay? The outcome mo for the whole week, Gemini, for July 7 to 13, you have, wow, 8 of Wands. Good news is coming. Dahil sa focus mo, dahil sa iyong dedikasyon at motivation na kunin at ilaban at gawin tong pentacle na to, talaga namang good result is coming. I'm seeing you traveling, talagang
meron sa inyo lilipat ng lugar, lilipat ng bansa, o magka-travel for vacation or for work, there is a confirmation, yes, that travel will give you bountiful, bountiful blessing. For some, ayan na, paparating na daw because this is a quick result eh. Meron tong mabilis na resulta darating sa iyo this time. So merong resulta na yung trabaho, yung papers, yung documents, yung inaasahan mong tawag, call or text, o development na hinihintay mo, paparating na siya at patungo ka na sa blessing mo. This is a quick result, a quick success. Congratulations. I-clarify natin. Sabi rin ng spirit guides mo, Gemini, na kung nag-iisip ka ngayon kung tama mo itong ginagawa ko, am I on the right direction, am I on the right path? Yes, ang sagot, because 8 of Wands is a card of telling you you're on the right path, you're on the right direction, kaya ituloy mo yung ginagawa mo. Kasi diyan ka daw talaga kikita at kakaroon ng malaking blessing, okay? The 8 of Wands being clarified by the 4 of Pentacles. Yes, you are now on the path of having financial stability. Patungo ka talaga sa buhay mo na may pera ka na, may pang-ipon ka, nababayaran mo na yung bills mo on time, hindi ka na laging inaabutan ng due date, tapos nakakapag-laan ka pa ng pera for recreation, for happy times, for good times, for bonding ng family, no? So ngayon talagang paparating ka na sa leveling up ng buhay mo. Financial stability, may madudukot, merong maiipon, may panggastos, hindi ka na mag-iisip na parang paano pambayad sa ganito, paano pambayad sa ganyan, panghulog doon sa nakukuha. Ngayon, nagiging stable na daw ang usapin sa iyong pinansyal. Kaya ilaban mo to, continue focusing on the blessing, continue focusing on your new job, on your new blessing, on your new negosyo, sa yung new endeavor. Kailangan nakafocus ka daw dyan, dire-diretso, walang distraction, and the quick success is yours that will lead you to your financial stability this time. So congratulations, Gemini. Leveling up. This is leveling up for you. Congratulations. So yan po ang yung July 7 to 13 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So Gemini, close your eyes. And isipin mo lang, concentrate on your one question. Ano yung isang question mo na gusto mong sagutin ko? Spirit guides, ibigay ito sa kanya ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel whisper because your angel guide ay nasa tabi mo ngayon. Ginagabayan ka para masagot ang tanong na ito. You have 1 and you have 2. Okay, Gemini, open up your eyes. Inhale. And exhale. This is the answer to your question. You have Judgment card upright. You have the Strength card in reversed. You have Helpful people. And you have Wait. Okay, now this time around, alam ko, naghihintay ka. Dasal ka ng dasal, pinagpasa-Diyos mo ng isang bagay regarding to that question kung paano makukuha. Pero nakita ko na manalig ka daw. Have some patience more because sa ngayon, hinahanda pa yung mga bagay na sagot niya sa question mo. No? Keep believing. Nakita ko na patuloy mo itaas kay God and also kailangan mo daw magising. Meron kang dapat na matutunan na reality about something para mag-elevate ang knowledge mo tungkol sa question mo na yan. With the Strength card in reversed here, yes, kulang ka na sa pasensya, naiinip ka na, naiirita ka na kung bakit hindi dumarating dating to bagay na tinatanong mo. Nakita ko na parang you're losing hope, you're losing faith, nawawalan ka na ng pag-asa sa bagay na ito, pero sabi ng Spirit Guides, laksan mo pa loob mo. Huwag ka agad sumuko. Habaan mo pa pasensya mo and continue believing na makukuha mo yan. Sabi naman ng angel mo, there are helpful people na makaka-assist sa'yo para matupad yung question mo o para maganap yung question mo. Kailangan mo daw maghanap ng mga taong tutulong sa'yo para maikasukatuparan na yan, okay? With a message here na wait daw, maghintay ka pa. Gemini, sabi ng angel mo, just wait. Huwag ka munang mawala ng pag-asa, especially here with the Strength card in reverse. Huwag ka daw mawala ng pag-asa, maghintay ka pa. And patuloy kang mag-hope, mag-pray, mag-wish, and continue praying, hit hard, at idulog mo sa Diyos yung mga bagay na pertaining sa question mo at makukuha mo pa rin yan. Sa ngayon, hintay. Huwag ka mawala ng pag-asa. Okay? Gemini, that is the answer to your question. Hopefully po nasagot ko yan. Ito rin po ang yung July 7 to 13 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.